Ito ang unang SONA na may background music na personal na napili ng Pangulo na kanyang anthem habang naglalakad papasok sa plenary hall. Bayan ko sa magnanakaw na tao. At pagpasok pa lang, ang kakaibang reaksyon ng Pangulo ang tumatak sa SONA 2016. Kinamayan pa niya si Senator Leila de Lima na kilalang kritiko niya at nagpatawa. Taliwas ito sa mga seryosong mood ng mga nakaraang SONA. Unang pagkakataon din na ang mga nasa itaas ng rostrum ay pawang galing sa Mindanao. At nang ipakilala siya ng bagong House Speaker na si Pantaleon Alvarez, hindi siya tinawag na His Excellency. The President of the Republic of the Philippines, President Rodrigo Roa Duterte. Una nang pinagbawal ng Pangulo ang bonggang mga kasuotan. Siya mismo ay simple lang. Nakabarong Tagalog at itim na pantalon, pero hindi nakabutones hanggang leeg at nakatupi ang manggas. May inihandang speech ang Pangulo, naka-teleprompter pa ito. Ibig sabihin, babasahin lang niya ang speech. Pero hindi siya naging komportable doon at nag-adlib at nagkwento. Sabi ng Malacanang, lagpas 38 minuto lang ang prepared speech ni President Digong, na 2/3 ay siya mismo ang nagsulat. Pero lumabas na mas mahaba pa ang mga adlib o extemporaneous na bahagi ng kanyang speech. Unang nakita sa sonang ito na ang Pangulo mismo ang nag-direct ng kanyang teleprompter operator. Tapos na yan, itaas mo na kayo. Gitagalog ko na. May prompter natutulog na siguro, kapindot-pindot yan. Sa umpisa pa lang din ng speech, tumimbre na si Duterte. Walang sisihan sa nakaraang mga administrasyon. Walang inginungusong may sala sa mga problema ng bansa na inabutan ng kanyang administrasyon ngayon. Pero hindi rin naman niya napigilang patutsadahan ang mga ito ng harap-harapan, lalo na yung mga hindi sumuporta sa kanya. Noon, nandoon lang ako. Totoo man. Sino man nagsuporta sa inyo sa akin dito? Wala man. Pero ngayon, halata ring maraming punto sa kanyang talumpati, nagigil siya, lalo na nang mapag-usapan ang tungkol sa droga, umano'y extrajudicial killings at human rights. human rights must work to uplift human dignity. But human rights cannot be used as a shield or an excuse to destroy the country. Kung wala ka rin gagawa, mag-shut up ka. Pinagdiinan pa niya ang kanyang posisyon sa family planning. The implementation of the Responsible Parenthood and Reproductive Health Law must be put into full force and effect, so that couples, especially the poor, will have freedom of informed choice on the number and spacing of children they can adequately care and provide for. Maraming beses din siyang nagpatawa. Sa isang bahagi ay pinagsabihan pa niya ang mga